Nagsisimula ang kwento natin kay Hanju na paulit-ulit na pinipindot ang dice para baguhin ang kanyang kapalaran at ang kanyang status. Pagkatapos ng role niyang ito ay wala pa ring nagbabago at wala siyang nakukuhang magandang innate faith dahil sa kasalukuyan ang nakukuha niya ngayon ay ang tadhana na maging mag-isa lamang buong buhay niya kung saan wala siyang magiging kaibigan, pamilya o kaya naman asawa. Nakatakda siyang mabuhay ng mag-isa hanggang sa mamatay siya sa loob ng 100 taon. Nang makita ito ay napapaluhod na lang at napapamura si Hanju dahil hindi niya tinatanggap na mamumuhay siya ng mag-isa buong buhay niya. Nagmamakaawa na ngayon si Hanju system at gusto niya na awa ito sa kanya at bigyan siya ng magandang kapalaran. Nalalaman natin ngayon na si Hanju ay nagmula sa makabagong panahon at nagkaroon ng late-stage cancer sa edad na 21. Hindi niya gustong manatili na lang at tanggapin ang mga masasakit at mahabang gamutan kaya naman nagdesisyon siya na manatili na lang sa kanyang bahay at hintayin ang kanyang kamatayan. Nag-download siya ng isang kakaibang immortal cultivation game para guluhin siya mula sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya ng biglaan habang nilalaro ito. Pagkatapos niyang imulat ang kanyang mata ay napagtanto niya na ang mundo na kinaroroonan niya ngayon ay tulad ng sinaunang panahon ng pinanggalingan niyang mundo. Idinadagdag pa na sa loob siya ng isang immortal cultivation sect. Ito ang Jade Pure Sect ng Righteous Dao Sect na nasa Great Yan Dynasty. Ang mga magulang ni Hanju ay mga alipin ng Outer Sect Elder ng Jade Pure Sect na si Elder Iron. Tinutulungan ng kanyang mga magulang si Elder Iron na magtanim at alagaan ang mga pananim niya sa kanyang herb garden. Pinagbabawalan ni Elder Iron ang kanyang mga alipin na mag-cultivate kahit na ang mga tanim niyang spirit rootal herb ay nakakamatay na lason para sa mga mortal. Dahil dito ay iniwan siya ng kanyang mga magulang sa edad na 6 sa taniman ng mga halamang gamot. Walang pakialam dito masyado si Elder Iron dahil ipinasa niya lahat ng mga trabaho ng kanyang magulang kay Hanju. Sa kasalukuyan ay nasa 11 taong gulang na si Hanju ngayon at nagtatrabaho pa rin sa herb garden. Matapos niyang ma-reincarnate at nakatanggap ng isang napakalakas na system ay pinapayagan lamang siya na magre-roll ng kanyang spirit at innate faith isang beses sa isang araw. Nadidismaya na lang siya at napapabuntong hininga dahil ginagawa na niya itong paulit-ulit sa loob ng 10 taon kaya naman ang pagkakaiba ang magagawa ng paghihintay ng isa pang araw para makakuha ng mas magandang kapalaran. Ayaw niyang tanggapin na hinding-hindi siya makakakuha ng isang magandang kapalaran kapag inuulit-ulit niya ang pag-rolyo ng dice. Alam niya sa kanyang sarili na dapat muna siyang makakuha ng isang magandang spirit root at innate faith bago siya magsimulang mag-cultivate. Maraming araw na ang lumipas at matatagpuan natin ngayon si Hanju na nasa labas ng isang kubo at nag-uunat-unat. Itinuturing niya itong paghahanda bago siya magpasya na tignan kung gaano siya kaswerte sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Hinaharap niya ngayon ang kanyang system at pinipindot ang dice. Inirorolyo niya ang dice at lumalabas ang isang spirit root na tinatawag na 1 in a million garbage. Naiiyak na lang si Hanju sa kanyang nakuhang spirit root dahil kagaya ng kanyang inaasahan ay basura nga ang kanyang makukuha. Hindi naman niya ito masyadong dinamdam at kinakalimutan na lang ito para umusad naman at kunin ang kanyang bagong innate faith. Pinipindot niya ito at nakukuha niya ang 4 na bagong innate faith na tinatawag na Unparalleled, Destined Sword Fanatic, Peak Movement Technique at Descendant of the Immortal Emperor. Ang Unparalleled ay nagpapataas sa karisma ni Hanju, ang Destined Sword Fanatic ibinibigyan naman siya ng pinakamataas na aptitude pagdating sa mga espada at mabilis na pag-aaral sa sword daw. Ang Peak Movement Technique naman ay nagbibigay sa kanya ng pinakamataas na talento pagdating sa pag-aaral ng mga kalidad na movement technique. Panghuli ay ang Descendant of the Immortal Emperor na magbibigay sa kanya ng isang peak grade cultivation technique at 1,000 superior grade spirit stones. Nang makita ang kanyang mga nakuhang innate faith ay napapatigil na lang si Hanju at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakuha. Hindi siya makapagsalita sa sobrang gulat dahil ngayon ay nakakuha siya ng 4 sa pinakamagagandang innate faith ng sabay-sabay. Sumisigaw na lamang siya at ipinapaalam na ngayon ay nakuha na niya ang jackpot pagkatapos na maghintay ng napakatagal. Nahihiga na ngayon siya sa may damuhan at di nadamdam ang napakaswerteng nakuha niya dahil sa ngayon ay napakaganda nga ng pakiramdam nito. Iniisip na lamang niya na ngayon ay ang tanging kailangan niyang isipin ay ang pagkuha ng isang magandang spirit root. Tinatanggap na niya ngayon na dahil taglay na niya ang 4 na top-class innate faith na ito ay tatanggapin niya na magtiyaga na maghintay para sa isang magandang spirit root hanggang sa maging 40 pa siya.
Tumatayo na ngayon si Hanju at tinitignan ng mga tao sa kanyang ibaba ang inaalala kung ano ang kanyang pinapangarap na buhay at hindi niya maging gustong katulad ang mga alipin na kasama niya na mabubulok sa lugar ng iyon panghabang buhay. Ngayon ay dinedeklara niya sa buong mundo na abangan na lang ang kanyang pagdating dahil ipinapangako niya na susulat sa kasaysayan ang pangalan niya. Sa kinahapunan naman ay may nag-aanunsyo at ipinapaalam na may dalawang immortal mula sa pangunahing sekta na dumarating doon kaya naman inuutusan silang pumunta sa kanilang mga linya at batiin sila ng maayos. Nang marinig ito ay nagtataka na lang si Hanju kung ano ang ginagawa ng mga cultivator na ito sa kanilang lugar. Ang dalawang cultivator na ito ay binubuo ng isang babae at isang lalaki na nakatayo ngayon sa mababaw na bangin. Pagkakita ng mga alipin na ito na nasa ibaba ay agad nilang pinupuri na napakaastig ng mga immortal na ito at ninanais na maging katulad nila balang araw. Sa papuri ng mga aliping ito ay nandun lamang si Hanju na iniinsulto ang mga ito at sinasabihan namang kahit anong kainggit-inggit sa mga immortal na ito dahil kung nagawa niyang makakuha ng isang magandang spirit root ay magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanila. Ipinapaalam naman ngayon ng lalaking immortal na naruroon sila para sa araw na yun para mag-cultivate at bantayan ang herb garden. Inuutusan niya ang lahat ng mga aliping ito na huwag silang distorbohin sa kanilang gagawin. Nang marinig ang anunsyong ito ay nagtataka na lang si Hanju kung napaano si Elder Iron na nagbabantay sa kanila. Nagsasalita naman ngayon ang babaeng cultivator at ipinapaalam sa lahat ng mga naruroon na isang demonic cultivator ang lumitaw malapit sa teritoryo ng Jade Pure Sect kaya naman umaalis ngayon si Elder Iron mula sa herb garden para sa kanyang opisyal na gawain. Idinadagdag pa ng babaeng ito na ipinadala sila ng Outer Sect para bantayan sila kaya naman pinapayuhan niya silang kumalma lamang. Nang marinig ito ay napapabuntong hininga na lang si Hanju dahil buti na lang at naruroon sila para protektahan ang mga alipin. Tanggap niya na kailangan pa niya ang proteksyon mula kay Elder Iron bago siya makakuha ng isang top-class spirit root. Iniisip ngayon ni Hanju na ang cultivation world ay hindi isang mapayapang lugar kaya naman umaasa siya na ang kanyang swerte ay sapat na para makukuha ng isang top-grade spirit root sa lalong madaling panahon. Kapag nagawa niya ito ay magkakaroon na siya ng paraan para protektahan ang kanyang sarili. Dumaan ang mga araw patuloy na nagdarasal si Hanju para makakuha ng magandang spirit root. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa isang napakatagal at napakasakit na 2 taon ang lumipas kung saan nagdasal na siya sa lahat ng mga Diyos na meron pero wala pa rin siyang nakukuha. Sa loob ng 2 taong yun ay wala man lang siyang nakuhang high-grade spirit root kaya naman papaano pa siya makakakuha ng isang top class. Kapag hindi pa siya makakakuha ng ganito ay hindi na niya alam kung kailan pa siya makakapagsimula sa kanyang cultivation. Nagkakaproblema na lang siya at iniisip kung dapat bang makuntento na lang siyang magkaroon ng isang mid-spirit root pero tinatanggihan niya ito at sobra-sobrang masasayangan siya kung gagawin niya ito. Ngayon na binigyan siya ng isang pangalawang pagkakataon na mabuhay ay dapat niyang gamitin ito at kunin ang pinakamahabang buhay na makakaya niya. Habang nag-iisip pa rin sa loob ng kanyang kubo ay may tumatawag na ipinapaalam na lumabas ang mga alipin na naruroon at batiin si Elder Iron sa kanyang pagbabalik. Nang marinig ito ay napapagtanto ni Hanju na mukhang nakabalik na si Elder Iron matapos na mawala sa loob ng 2 taon. Natitipon ang lahat ng mga alipin kung saan hinaharap sila ni Elder Iron. Nagsasalita na ngayon si Elder Iron sa harap nila at pinupuri sila sa napakagandang ipinamalas nila habang wala siya. Pinapasalamatan niya ang lahat ng mga alipin ang naruroon sa pagbabantay ng maayos sa kanyang lugar. Tinatanggap naman ng mga alipin ang pasasalamat na ito at ibinabalik at sinasabi na yun ang kanilang tungkulin kung saan ang paglilingkod sa kanilang master ang kanilang karangalan. Habang naririnig ang mga mababait na salitang ito mula sa mga kapwa niya alipin ay iinis na lang si Hanju at tinatawag silang mga sip-sip. Ipinapaalam niya na kahit gaano pa man kaganda ang kanilang mga panloloko at papuri ay hindi sila bibigyan ni Elder Iron ng kahit anumang benepisyo. Sa kanyang pagsasalita ay bigla siyang tinatawag kasama si Zangge at 2 pang batang alipin. Kaagad namang humaharap ang 4 na binata kay Elder Iron at ibinibigay ang kanilang paggalang. Ang mga mas matatandang alipin na naruroon ay nagtataka na lang kung bakit ipinapatawag ng kanilang lord ang mga batang ito. Iniisip na lang nila na gusto ni Elder Iron na bigyan sila ng trabaho sa itinakdang bahagi ng hardin. Nagsasalita ngayon si Elder Iron at inuutusan ang mga lalaking ito na ipakita ang kanilang mga kamay at titignan niya ang kalidad ng kanilang mga spirit root. Lumalapit ngayon ang unang binata at habang iniisip ang ibig sabihin ng sinasabi ni Elder Iron,
Naaalala niya na si Elder Iron mismo ang nagsabi na hindi pwedeng magkaroon ng cultivation ang mga alipin kaya naman bakit pa niya tinatanong ang tungkol dito ngayon. Habang nag-iisip ay napapansin ni Hanju na may dugo sa mga damit ni Elder Iron, senyales lamang na baka nasaktan nito. Sunod naman na ini-inspection ngayon si Hanju at tinatanong ni Elder Iron na ipakita ang kanyang kamay. Sa kanyang pagkakaintindi ng mga nangyari ay nagdadalawang isip si Hanju na gawin ang iniuutos ni Elder Iron pero wala siyang magawa at tinupad pa rin ang utos nito. Patuloy niya ang iniisip na may maling nangyayari at hinuhulaan na lang na baka plano ni Elder Iron na gawin silang mga pil para tulungan siyang gumaling mula sa pinsalang tinamo niya. Habang ini-inspection siya ni Elder Iron ay napagtanto ng Elder na wala siyang kahit anong spirit root. Tinatawag na ngayon ni Elder Iron ang sunod at nakikita na may spirit root ang matabang lalaking ito na may hawak ibon. Nang makita ito ay nagpapasalamat na lang si Hanju dahil hindi pa niya ginagamit ang system para magsimulang mag-cultivate dahil kung hindi ay baka napili na siya para maging gamot. Nang makita ang potensyal ng matabang lalaki ay inaalok siya ni Elder Iron na tanggapin bilang kanyang disipulo at ilabas siya para magsanay. Nagagalak namang sumasagot ang matabang binata at ipinapaalam na tinatanggap niya ang alok ni Elder Iron. Sumisigaw ngayon ang mga alipin sa ibaba at sinasabi na mukhang ginamit na ng matabang lalaki ang lahat ng swerte nito sa buhay. Inaasahan na lang nila na magiging immortal ang lalaki sa hinaharap na magiging hindi katulad nilang mga alipin. Kinakabahan na lang at iniisip ni Hanju na napakabobo naman ng mga ito at natatakot na lang na hindi na makakabalik ang lalaking ito tapos niyang lumabas sa mga pintuan ng hardin. Dahil sa kanyang naranasan ngayon ay napapagtanto ni Hanju na kadelikado ng mundong ito at kailangan niya munang makakuha ng napakalakas na kapangyarihan para maging ligtas. At ganun nga ay nagpatuloy na naman sa kanyang kaawa-awang buhay puno ng kamalasan si Hanju hanggang sa 3 taon na naman ang lumipas. Matatagpuan ngayon siya sa kanyang kubo na sumisigaw at kinukuha ang pansin ng lahat ng mga naroroon na napapahiya sa ginagawa nito. Nagpapagulong-gulong ayon siya sa sahig sa sobrang saya dahil ngayon ay nakukuha na niya ang pinaka-inaasam niyang spirit root. Ang spirit root na nakuha niya ngayon ay ang spiritual physique of the 6 paths na naglalaman ng pinakamagagandang cultivation potential sa lahat ng mga elemento. Pinapataas din ito ang kagandahan ng kapalaran na makukuha niya. Pagkakuha niya pa lang na ito ay napapaisip na lang siya kung dapat na lang ba niyang simulan ngayon na kuha na niya ang pinakahihintay niyang ito. Bago pa man niya simula ng kanyang pagkukultivate ay naaalala niya ang tungkol kay Elder Iron na binabantayan pa rin silang lahat dahil matapos ng aking tanggayan ang matabang lalaki 2 taon nang nakakaraan ay hindi na ito bumalik. Malaking tsansa na ginawa ni siyang isang pil ni Elder Iron kaya naman nila dapat siya mahanap at malamang nagkukultivate dahil hindi na niya maisip kung ano ang gagawin nila sa kanya. Para tulungan naman siya ay lumalabas ang system at ipinapaalam sa kanya na maaari siyang pumili ng isang maliit na lugar at tutulungan siya ng system na gumawa ng isang nakahiwalay na mundo. Ang mga cultivator sa labas ng nakahiwalay na mundong ito ay hindi mararamdaman ang mga pagbabagong nagaganap sa loob nito. Napupuno ng pagkatuwa ang mukha ni Hanju nang ipinaalam ito ng system at dahil nga binibigyan na siya ng pagkakataon na makakultivate ng tahimik kaagad niyang tinatanggap ito. Ipinapahayag na ngayon ni Hanju na ito na ang unang hakbang para sa kanyang opisyal na pagpasok sa mundo ng cultivation. Inuutusan na niya ngayon ang system na magsimula at umiikot ito ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali ay nababalot na ngayon at napupunta si Hanju sa loob ng nakahiwalay na mundo na ginawa ng system. Sa pagpindot niyang ito ay hindi niya namalayan at hindi naiintindihan kung nasaan siya ngayon. Habang nasa loob ng nakahiwalay na mundong ito ay pinapapili na ngayon si Hanju ng kanyang pangunahing daan sa kanyang cultivation. Napakarami niyang pagpipilian mula sa pagiging isang sword cultivator, fire cultivator at iba pa nagpapalito sa kanya at hindi siya makapili ng dapat niyang pagtuunan ng pansin. Iniisip na lang niya ngayon na ang 6 paths of reincarnation technique na meron siya ay nangangailangan na mag-cultivate ng lahat ng 6 na elemento ng sabay-sabay at ang pagpili ng isa lang dito ay magiging sayang lamang. Dahil dito, ang pinakamagandang daan ng cultivation na mapipili niya ngayon ay ang sword path cultivation. Pagkatapos ng kaunting oras ng pag-iisip ay pinindot niya ang sword cultivator. Agad namang sinisimula ng system ang cultivation at binabalot ngayon ng enerhiya si Hanju na ngayon ay napapaisip at naiintindihan ngayon na ito ang pakiramdam ng pag-cultivate kung saan ang kanyang katawan ay nagiging mas mainit at nararamdaman niya na puno siya ng enerhiya.
Pinapaalalahanan siya ng system na kapag umapak na siya sa daan ng cultivation ay libu-libong taon ng daraan na parang wala lang hindi maibabalik kaya naman mas mainam na sanayin niya ang kanyang disiplina sa sarili. Matapos na opisyal na maging isang sword cultivator ay pinaglalaroan na ngayon ni Hanju ang kanyang interface at nakikita na may ilan pang pagpipilian dito. Nagtataka siya ngayon kung ano itong relationships tab na meron sa kanyang interface. Pinipindot niya ito at nakikita ang mga taong may kinalaman sa kanya. Pagbukas pa lang niya ay kaagad niyang nakikita si Elder Iron kung saan ipinapaalam sa kanya ng system na galit si Elder Iron sa kanya at kung malaman man niya na mayroong potensyal si Hanju nang mag-cultivate ay siguradong gagawa ito ng masamang plano kontra sa kanya. Nang makita naman ito ay minumura na ngayon ni Hanju si Elder Iron sa tagal ba naman ng pagsisilbi niya sa kanyang hardin ay galit na galit pa rin ito sa kanya. Iniintindi niya ngayon ang sitwasyon at napagtanto na ang galit sa kanya ni Elder Iron ay dahil sa pagtakbo ng kanyang mga magulang mula sa hardin at hindi dahil sa kung anuman ang ginawa niya. Dagdag pa na sa mga nakaraang taon ay nawala na naman siya sa kung saan kaya rin siguro siyang mag-cultivate ng mapayapa. Matapos nito ay nagpasya na lang siya na hindi magsayang ng kahit anong oras at simula na ang kanyang cultivation. Napupunta na ngayon si Hanju sa isang lotus position at tinutuon ng pansin sa pag-iipon ng enerhiya sa kanyang dantian. Gusto na niyang mag-cultivate dahil lalayas na siya mula sa lugar na yun sa oras na magawa niyang maabot ang ikasyam na stage ng Chi Refinement Realm. Kapag nagawa niyang maabot ang realm ay wala nang magagawa sa kanya si Elder Iron. Sa kanyang pagko-cultivate ay nakikita niya sa kanyang kapaligiran ang napakaraming malalaking bilog ng enerhiya na may iba-ibang kulay. Napapaisip na lang siya kung ang mga bilog ng ilaw na ito ay ang tinatawag na Spirit Rutal Chi. Ang tangi lamang niyang nararamdaman ay ang presensya ng Wind, Earth, Wood at Water Spiritual Chi kung saan wala siyang maramdamang kahit anong Fire o Thunder Chi. Kinakalimutan na lang niya ang tungkol dito at nagpasya na ito ng pansin sa Spiritual Chi na meron sa kanyang paligid. Lumalabas na ngayon ang isang pagpipilian mula sa system na binibigyan si Hanju ng maaari niyang sundin na daan ng pagunlad kung saan maaari siyang maging isang high-profile unparalleled prodigy kung saan bibigyan siya ng isang Chi Refinement Realm equipment. Ang pangalawang pagpipilian niya ay maging isang low-key cultivator kung saan mabibigyan siya ng kakayahan na itago ang kanyang cultivation level spirit root at potential. Nang makita ang pangalawang pagpipilian ay lubos na natutuwa si Hanju at ito na nga ang kanyang napagdesisyonan na kunin. 2 taon ngayon ang lumilipas at pareho pa rin ang buhay ng mga alipin doon maliban na lang kay Hanju na patuloy sa kanyang pag-aalaga sa hardin ni Elder Iron pero kahit na ganito man ay nagagamit niya ang mga spiritual chi para palaguin ang mga halaman na naroroon. Gusto niya ang tumubo ng napakalusog ang mga spirit herb na naroroon. Sa tulong ng kanyang spiritual chi ay lumalago ang mga halaman na inaalagaan niya. Sa tulong ng araw-araw na paggamit niya ng kanyang spirit rutal chi ay nagagawa na niyang abutin ang ikapitong stage ng chi refinement sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng 4 na klase ng chi na meron siya. Lumilingon-lingon na lang siya at tinitignan kung may iba pang taong naroroon at nakikita siyang gumagamit ng chi dahil kung hindi ay baka mapahamak pa siya. Tumitigil na ngayon siya at lumalabas sa kanilang munting lugar kung saan nakakasalubong niya ang ilan pa sa kanyang mga kapwa alipin na binabati kaagad siya pagkakita pa lang sa kanya. Tinatanong siya kung papaano ang kanyang ani ngayon kung saan sinasagot siya ni Hanju at sinasabi na kaganda ng ani niya sa araw na ito. Sa kanyang patuloy na paglalakad ay napakaraming kababaihan na nakukuha sa kanyang karisma. Nagagwapuhan sila sa kanya dahil maganda na nga ang itsura ni Hanju ay napakagaling pa niya sa pagpapatubo ng mga spirit herbs. Napapansin ngayon ni Hanju na simula ng pagsisimula ng kanyang cultivation ay papakita na rin ang epekto ng kanyang innate faith na pinapataas ang kanyang charm attribute kaya naman napapaisip na lang siya kung isa itong biyaya o sumpa dahil binibigyan siya ng kapansin-pansin na stature. Medyo naiilang na lang siya dahil ayaw siyang tulungan ng system na itago pati ang kanyang karisma. Sa kanyang paglalakad ay nilalapitan siya ni Immortal Shing kung saan tinatawag siya nito na samahan siya sandali sa isang lugar. Nag-aalangan naman na pumayag si Hanju at ngayon ay sinusundan na si Shing habang naglalakad sa kagubatan. Nagtataka na lang ngayon si Hanju dahil si Shing Hangshan ay nananatili sa lugar na yun para bantayan ang herb garden kapalit ni Elder Iron. Hindi pa niya nakikita si Hangshan na makipag-usap sa mga alipin na katulad niya kaya naman lubos na nakapagtataka kung bakit niya siya tinatawag ngayon biglaan. Inuutusan niya ngayon ang system na ipakita sa kanya ang relationship tab niya sa kanya.
Nakikita natin ngayon na si Shing Hangshan ay nasa ikapitong stage ng Chi Refinement Realm at may 2 star ng favorability sa kanya kung saan ipinapaalam sa kanya na may malalim na interest ito kay Hanju. Nang makita ang dami ng star na ito ay nagtataka na lang siya dahil napakakaiba nito at hindi naman sila nag-uusap bago pa man ang araw na ito kaya naman bakit nasa 2 star ang kanyang favorability. Napapaisip na lang siya na baka naakit siya ng kanyang charm at dahil dito ay napapaisip na lang siya na hindi ito nangyayari sa isang araw lamang kaya matagal na siguro na binabantayan ni Hangshan si Hanju. Napapagtanto na ngayon ni Hanju na ang kanyang charm ay nagbibigay sa kanya ng napakaraming problema at papaano na lang kung nagdesisyon si Hangshan na gawin siyang isang human furnace para sa kanyang cultivation. Sa kanyang pagkatakot ay medyo inaabangan din ni Hanju kung ano ang gagawin sa kanya ng babaeng ito. Habang naglalakad naman sila ay sinasabihan siya ni Hangshan na walang dahilan para maging kabado siya ngayon dahil gusto lamang niyang tanungin siya kung ninanais ba niyang maging isang alipin sa lugar na yun sa natitira nitong buhay. Napapakamot na lang ngayon ang ulo si Hanju at sumasagot na sinasabing binibiro ata siya ng immortal na ito dahil walang may gusto na maging isang alipin habang buhay pero ipinanganak na siya doon bilang isang alipin at naroroon na rin si Elder Iron. Binibigyan ngayon siya ni Hangshan ng isang misyon para tulungan siya at ang kapalit nito ay tutulungan siya nito na mag-cultivate at tatanggalan ang kanyang pagiging isang mortal. Tinatanong ngayon ni Hanju ang babae kung anong mga tagubilin ang ibibigay niya sa kanya. Ipinapaalam naman sa kanya ni Hangshan na gusto niyang tulungan siya ni Hanju na makuha ang alchemy recipe ni Elder Iron at kapalit nito ay tutulungan niyo siyang mapunta sa Demon Cult. Kung ang aptitude man niya ay sapat na maganda ay hindi niya tatanggihan si Hanju para maging kanyang partner at daw companion. Nang marinig ang mga alok ni Hangshan sa kanya ay naninigas na lang si Hanju sa takot dahil ang babaeng ito nga ay nanggagaling sa kinatatakutang Demon Cult. Hindi na ngayon makapagdesisyon si Hanju at iniisip kung anong klase ng biro ito dahil kung kakalabanin niya ang Jade Pure Sect ay hahabulin siya nito hanggang sa dulo ng mundo pero kung tatanggihan naman niya si Hangshan ay paniguradong papatayin siya nito para patahimikin siya. Sinisimulan ngayon ni Hanju na timbangin ang lahat ng mga maaari niyang gawin ngayon at napapagtanto niya na nasa kailaliman siya ng kagubatan at wala si Elder Iron sa Herb Garden kaya naman walang magagawa kahit na sumigaw pa siya ng napakalakas. Naglalakad ngayon si Hangshan at nilalampasan si Hanju habang sinasabihan siya na hindi niya kailangang mag-alala dahil mayroon pa naman siyang oras para i-consider ang kanyang alok. Magagawa niyang maghintay para sa kanyang desisyon. Patuloy pa rin si Hanju sa pag-iisip ng kung anuman ang maaari niyang gawin at kahit na nga ang parehong cultivation nila ay nasa ikapitong stage ng Chi Refinement Realm, hindi nag-aral si Hanju ng kahit anumang magic at wala rin siyang kahit anong armas na dala. Alam niya na hindi siya maaaring makalaban dahil siguradong mayroong mga itinatagong alas si Hangshan sa kanya. Nagkukunwari lang naman ngayon si Hanju na walang alam at sinasabi na hindi niya alam kung nasaan ang bagay na ipinapahanap sa kanya ni Hangshan. Maliban pa rito ay naruroon ang kanyang kasamang immortal na binabantayan ang lugar ni Elder Iron. Idinadagdag pa ni Hanju na wala rin siyang cultivation at walang magagawa tungkol sa hinihiling sa kanya. Lumalapit ngayon si Hangshan at dinadakma ang mukha ni Hanju na pinapatumba nito sa lupa. Ipinapaalam ngayon ni Hangshan na alam niya na may nagbabantay sa lugar pero si Elder Iron ay nasa labas at naghahanap ng mga gamot kaya nakakasigurado si Hangshan na hindi makakabalik si Elder Iron sa loob ng ilang taon. Lumalapit na siya ngayon sa mukha ni Hanju at pinapaalalahanan na para naman sa gwardya ay hindi niya dapat mag-alala tungkol dito dahil siya na ang bahala ilayo ito mula sa lugar. Pagkatapos nito ay napapasok si Hanju at hahanapin ang alchemy recipe. Para siguraduhin ang pakikipagtulungan ni Hanju ay nilalabas ngayon ni Hangshan ang isang itim na pil. Ipinapaliwanag niya na ang pil na ito ay tutulungan si Hanju na buksan ang kanyang spirit root na tutulungan siya para makagalaw ng mas madali. Ginuutusan niya si Hanju na kainin ito dahil ito ang regalo para sa kanilang unang pagkikita. Si Hanju naman ay hindi maloloko nito at alam kung ano ang punyetang regalong iyon dahil iyon ay isang gut-piercing poison na gagawing likido ang lahat ng kanyang laman kung hindi ito matatanggal. Puwersahang isinusubo ngayon ni Hangshan ang itim na pil sa bunganga ni Hanju na ngayon ay napipilitang lunukin ng lason, pinupuri ngayon ni Hangshan si Hanju sa kanyang pagiging masunurin at sinasabihang kumalma na lang dahil pagkatapos na makumpleto nila ang misyon ay gagawin niya siyang kanyang asawa. Habang naglalaway pa rin at hinihingal mula sa mga nangyayari ay nagpapasalamat na lang si Hanju kay Hangshan habang minumura ito sa kanyang isipan. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap.